Ito ang biyahe namin sa araw na ito. Simula sa Sigma Capiz hanggang sa Mayon Capiz na boundary ng Iloilo. Masaya at mahabang biyahe ito mga ka-travelers. Kaya sa araw na ito, samahan nyo kami mga ka-travelers papunta ng Mayon Capiz at ang boundary ng Iloilo. Good morning mga travelers, at ang start location natin ay nandito tayo ngayon sa Kugon, Sigma Capiz. At syempre mga travelers, kasama natin ngayon si Milka Snow at si Mrs. Pupunta kami ngayon ng Iloilo, Sara Iloilo mga travelers, para makita niya si Lula niya at syempre makabalik tayo sa lugar na ating pinanggalingan mga travelers. Mainit ang panahon ngayon dito sa Kugon, Sigma Capiz, at syempre dahil nga ngayon lang uminit ay basa pa rin yung ating daanan dito at maputik mga ka-travelers. So ayan, pababa na tayo. Ang gamit nating motor ngayon ay Smash 115 mga ka-travelers. At sa wakas syempre nakagamit na naman tayo ng motor dito sa Visayas dahil nga sa Luzon ay bibira tayo gumamit ng motor. So dito ay nakapag-motor naman tayo dito mga ka-travelers. So ayan, ganito po yung sitwasyon dito ngayon ng daanan. Medyo pasukin kasi itong area ng lugar nila. Kaya ayan, ganito yung sitwasyon ng daanan dito. Pag umulan maputik din at pag mainit ang panahon okay naman. At nandito na tayo sa portion na maputik. Ayan no. So kailangan magaling ka dito mag-balance, gawa ng talagang madulas yung lupa dito. Talagang parang clay yung lupa dito mga ka-travelers. Kaya talagang ingat ka talaga dito. Kaya madulas ang ganitong putik. So ayun, paakyat na tayo doon sa itaas banda. Ang portion na akitin natin ngayon ay talaga namang maputik din to at malagkit yung lupa. At syempre mga ka-travelers, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At syempre, click nyo na rin yung notification bell, then click nyo po yung all para updated kayo sa aming mga vlogs dito sa Capiz. Ayun, so dire-diretso na tayo. Ito yung kinakatakutan kong portion dito. Gawa lang talaga namang madulas itong area. Ayan, napakalagkit ng daan. At talagang halatang-halata ko na yung ating harapan ay nag-i-slide na dahil sa lagkit nitong lupa na ating nadaanan. Matapos nga nating mabaybay ang maputik at malagkit na daanan ay nandito na tayo sa area na sementado na naman. Ito ay sakop ng Barangay Kugon, Sigma Capiz. Ayan, okay yung daan dito mga ka-travelers, sementado. Ayan, may portion lang na bako pero okay naman at least sementado mga ka-travelers. At kapansin-pansin dito yung malawak na palayan at syempre maraming mga pananim dito mga ka-travelers. Yun ang ganda. So, ang ganda ng view dito, lalo na pag araw, katulad niya, nag-i-slide yung araw, ay talaga namang nature na nature dito mga ka-travelers. Ito mga ka-travelers, nagagandahan ako dito sa area na ito dahil gawa ng diretso yung daan and yung gilid, left and right, ay talaga namang malalawak na palayan. So, talaga nga maganda yung slide ng araw dito pagdating ng umaga. Pag sunrise, ayan puro palay and mga tanim sa gilid saging ang ating makikita dito. Kaya talagang parang nature na nature talaga siya mga ka-travelers. At sa kanang bahagi naman natin, napapansin natin yung napakaraming saging dito mga ka-travelers. So, talagang namang masisipag magtanim yung mga taga-Kugon. At napakaraming saging yung tanim nila dito. Makalipas nga ang 1 minuto na paglalakbay natin ay ayan, naabot na rin natin itong portion na hindi simentado. Lubak pa rin pero hindi na ito sakop ng Barangay Kugon. Ito ay sakop na ng Barangay Dayagon na sakop din ng bayan ng Sigma mga ka-travelers no. Ayan, rough road naman dito, bako-bako. Okay naman yung daan mga ka-travelers, kaya nga lang talagang may portion na maputik. At syempre, ito yung portion na binabahaan o talaga namang napakalalim ng tubig dito pagdating ng baha o tag-ulan mga ka-travelers. Ito yung portion na talagang maliligo ka kamo kahit hindi mo gusto gawa ng hindi ka man makauwi dahil malalim ng tubig. So, ayan mga ka-travelers, may nakita tayong isang subscriber natin. Ayan, matapos nating makipagkwentuhan ay dumiretso na tayo at nandito na rin tayo sa labas ng highway. Dito na tayo guys sa highway. Ayan, kakaliwa tayo dito. Dire-diretso na po yan ang bayan ng Sigma Capiz. Pag kumanan tayo, diretso po yan ng Dao Capiz. Kaya kakaliwa tayo dahil papunta tayo ng Maayon. Ayan, so siyempre tatiming din tayo din dahil napakaraming sasakyan dito. Mabibilis din sasakyan dito mga ka-travelers. At ang kagandahan dito, meron din silang speed limit dito mga ka-travelers. Kaya ingat-ingat po kayo dahil may nanghuhuli po sa unahan na puso na pag ikaw ay mag-speed limit o magsobra ka sa speed na limit ay talagang manghuhulihin ka dito.
at magmumulta ka ng malaki. Ayun. So dito lang tayo sa right side dahil nga meron tayong bata na dala at mabagal lang ang ating takbo. 60 to 50 lang naman tayo mga ka-travelers. Ilang araw pa nga lang tayo dito mga ka-travelers at napapansin ko na yung kamay ko nangingitim na sa kakamotor dahil nga talaga namang nakapanibago ang init dito. Mainit dito pero pagdating lang ng ganito isikat ng init, pero pag umulan naman ay malamig naman dito mga ka-travelers. So, talagang iitim ka dito pag ikaw ay nasilaka ng araw. Ang ganda ng daanan dito mga ka-travelers, ang lawak, 4 lane at hindi lang 4 lane, talagang standard ang kanilang linya dito. Ayun, so ayun yung puso na daanan natin. Ayun na po yung nanguhuli dito pag nag-overspeeding ka, kaya ingat-ingat po dito pag dumaan sa Sigma Capiz dahil meron sila ditong regulation na speed limit. Hindi na po tayo dadaan sa bayan ng Sigma, so kumanan tayo dito sa bypass road para mas mabilis yung ating biyahe kasi pag dumiretso tayo dadaan pa tayo ng bayan. At yan, naisip ko dito na lang tayo sa may bypass road ng Sigma Capiz dumaan. Kumanan tayo, diretso po yan siya ng panitan na mga travelers. Matapos nga nating baybayin itong bypass road Sigma Capiz ay kumanan na tayo dito, papunta po ito ng Roas Capiz. At yun mga ka-travelers, dire-diretso lang tayo sa ating biyahe at napapansin ko na parang konti na lang yung ating fuel, kaya maghanap tayo ng mapapagasolinahan dito mga ka-travelers. Ayun na mga ka-travelers, nakakita na tayo ng gasoline station dito sa Amaga Sigma Capiz. Ayan, at magpapagasolina na tayo dahil nga gawa ng konti na lang yung ating fuel at ipupultang na itong ating smash. Ayan, para at least mamaya doon na lang tayo magpapagasolina sa Iloilo. Ayan, papultang na lang natin itong mga ka-travelers. Malayo pa kasi yung ating bibiyahin, halos mga kulang-kulang pa 2 oras. Ayan, so nainitan si Milka. Ayan, may helmet din si Milka para safe din siya. Ayan, nagmotor lang kami ngayon dahil namin sure yung daan doon baka hindi makapasok yung 4 wheels. Kaya motor na lang muna yung dinala namin dahil medyo bulubundukin yung daanan namin doon. Ayan na mga ka-travelers, after namin magpakarga ng gasolina ay tumuloy na kami. At ngayon ay alas 8 na ng umaga mga ka-travelers. So ayun, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe papuntang Maayon Capiz. Ayun na mga ka-travelers, so diretso na tayo ng Panitan Capiz dahil doon kami magkikita ni Kuya Lester papuntang Maayon. Ayun, napakaganda ng daan dito, talaga namang malawak at syempre wala gaanong bumabiyahe dito. Ayun mga ka-travelers, kakanan tayo dito papuntang Panitan Capiz. Yan, dire-diretso na po yan. Ito yung daan na bilang shortcut papunta ng Panitan. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe mga ka-travelers. Wala gaanong bumabiyahe sa daan na ito, halos parang kami lang din ng bumabiyahe dito mga ka-travelers. Nabot na rin natin mga ka-travelers ang boundary ng Sigma Capiz at ng Panitan Capiz. Ito po yung arko. So tuloy-tuloy pa tayo, siguro mga nasa 10 minutes papunta ng bayan itong Panitan Capiz. Ayan na nga mga ka-travelers, at nandito na kami sa bayan ng Panitan Capiz. At syempre at dito kami magkikita ni Kuya Lester sa 7-Eleven. Tatawid tayo sa may tulay ng Panitan, din sa plaza. Diretso tayo ng kanilang market or palengke. Yung palengke nila ang ganda mga ka-travelers, madadaanan natin. And yan, tatawid tayo dito sa may tulay and diretso tayo sa may 7-Eleven. Gawa lang doon kami magkikita. Dito na po tayo sa bayan ng Panitan. Ayan, puro tricycle and motorcycle lang yung ating makikita dito, no? So yan, at ito yung palengke nila mga ka-travelers. Matadaan natin yung kanilang merkado o yung public market. Ayan, no? Ganda mga ka-travelers, organized. So hanapin natin yung 7-Eleven sa dulo kasi doon tayo merienda muna dahil nga medyo mainit ang panahon. Papasok tayo ng 7-Eleven muna. Ayan, so ayun, 7-Eleven mga ka-travelers. Dire-diretso lang tayo, marami kasing nakaparada sa gilid kaya iwasan natin. Ito na mga ka-travelers, so dito muna tayo magpapalamig sa loob ng 7-Eleven habang naghihintay tayo kay Kuya Lester. Ganito talaga mga ka-travelers, pagka nagmotor tayo, panalo tayo sa parking. Gawa ng pwede natin siya isingit kahit doon sa dulo para lang makapagparada tayo mga ka-travelers.
Ayun, at nandito na tayo sa 7-Eleven ng Panitan Capiz. First time ko makadaan dito mga ka-travelers. Ganda at tahimik ang Panitan Capiz mga ka-travelers. Yun mga best friend, nandito tayo sa Panitan Capiz. Dito tayo sa may 7-Eleven. Yan. So ayun, diretso na tayo ng Pontevedra, and then diretso pa tayo ng Hipuna papunta ng Maayon. Yun. So dito tayo lagpas ng tulay lang. Pagkatapos dumating ni Kuya Lester ay tumuloy na tayo sa ating biyahe. So nandun siya sa unahan mga ka-travelers at nakabuntot lang tayo sa kanya dahil hindi ko pa kabisado yung ibang daan dito. Kaya yan, nakabuntot lang tayo kay Kuya Lester dahil mas kabisado niya papunta ng Maayon. At ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe mga ka-travelers. Mainit ang panahon, ang oras ay alas 11 na ng tanghali. Dahil nga na-traffic siya sa Kalibo, kaya medyo natagalan tayo. So kakanan tayo dito mga ka-travelers. Hipuna ata ito. Kakanan tayo dito guys. Dire-diretso po na yan ng Iloilo. At mamaya mag-shortcut tayo doon sa may Tuburan para mas malapit yung ating biyahe. At yun mga travelers, nandito tayo sa Hipuna, Pontevedra Capiz. At ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe papuntang Tuburan, Maayon Capiz. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours.
dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open. Matapos nga ang mahigit 10 minutos na paglalakbay ay nabot na rin natin ng tuburan Maayon Capiz. Dito naman ay mapansin natin ang naglalawakang mga mais at hindi lang doon ang nagagandahang mga tanawin dito sa Barangay Tuburan, Maayon Capiz. Higit 10 minuto na paglalakbay ay nabot na rin natin itong junction ng Latawan, Sara, Iloilo at ang corner nitong papuntang Western Nautical Highway. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Ayun na nga mga ka-travelers, papunta na kami ng Barangay Latawan. At ito, boundary na ito ng Maayon Capiz at ng Iloilo. Ayan, rough road pa yung daanan dito papuntang Sara.
sa laglag.
Kaya siguro yan. Kaya. Okay. Di lang ba? Yan yung barko, oh. Nilipat lang po mga tao dyan. Dugay na ko ba yung balik dito? Ayos ba? Hindi na, sasara na. Para highway, dire-diretso. Ha? Ay. Man. Boundary nga, doon pa, doon sa kabila, boundary ng mayang nagililugan. Ikot pa tayo pag ano, no? Ito rin yung portion yung ililugan dito.
Hirap basta nakamotor kasi dito. Hirap basta nakamotor. May dalang bata. Yun doon o, ayan yung bundok na yan, maayon yan. Ayan yung Mayon Capiz. Lapit na. Lapit na. Lapit na. Basa siya? Julga? Basa na pawis? Julga. Lakit mo na ito, no? Lakit mo na ito magkano. Tayo, tama na ito. Nalakad yan ako natin. Ito pa. Ito. Pa yung little bagyo. Ay. Gumayon. Ano nga pangalan nun? Gumayon siya. Basta kilala ko. Anong pangalan ng pastor yun? At sa wakas mga ka-travelers, at nakarating na kami dito sa Moyko, Sara, Iloilo mga ka-travelers. So ito na yung boundary ng Mayon Capiz at ng Sara. Ayun, nandito na tayo sa area natin, sa lugar natin dati mga ka-travelers. At syempre nakakamiss man ang daanan ang lugar. At syempre ayun, lumagpas pa tayo. Gawa ng hindi ko nakakabisado dito. At parang nanibago ako sa lugar mga ka-travelers. So lumagpas tayo konti. Ayun, so dito na tayo sa dati nating bahay mga ka-travelers. So ang nakatira dito mga pinsan ko. Ayan, si Tutong. Ayan, si Joshua. Ayun mga ka-travelers. Ayan si Kuya Lester kasama natin. Ang biyahe natin mga ka-travelers ay maabot din ng kulang-kulang 2 hours. At nakarating tayo dito sa Moyko, Sara. So ayan, at maraming salamat sa pagsubaybay ninyo ng ating vlog sa araw na ito. At hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you for watching mga ka-travelers. Hello. Hi. Wala din dito gati, nagpupot siya kayo, nagpupot sa yung mama. Nagpa-carwash sa motor.
Ayan na siya. Kasin mo, oh. Lagi mong galit na, no? Kasin mo. Bago bunto. Magkasin kayo, kasin.